Alam nyo, minsan, di ba? Naiinis. Kayo po ba naiinis sa madamot? Sino rito naiinis sa madamot? Ako, naiinis po ako sa madamot. Yung, di ba yung minsan mga bata, di ba? Sabi ay, bata pa lang yun. Minsan may kaugaling yan eh. Yung ang dami niyang chocolate, ang dami niyang singingay yung, yung isa, tayo mo nga! Di ba? Para sarap patukan. Binigay ng nanay, anak ko, sa'yo itong ano. Binili ko, tapos hihingi nanay. Anak, tayo mo nga. Okay. Sa totoo lang, nakakainis yung madamot. Di ba? Kahit nasa pamilya, may anak kang, di ba? May anak kang madamot, naiinis ka eh. Kasi mas maganda yung nakikita, natutuwa ka, yung nagsishare. Kaya yung mga anak nyo, dapat tinuturuan yung mag-share ko. Kasi pag laki niyan, pag di mo tinuruan mag-share, magiging madamot po talaga yan. Okay, hindi nakakatuwa sa tao yung madamot. Kasi yung tao madamot, nakaganon yung gamay. Okay, ang nakakatuwa sa tao, yung giver, nagbibigay, palabigay, yung kakain siya, nakita niya, yung iba walang pagkain, sinishare sa iba. Alam niyo ako, hindi ako makakakain na ako ng kakain. Tapos nakikita ko yung mga kasama ko, walang kinakain. Hindi ko kayang kain. Okay, pag kumain ako, kailangan, kahit isang subo lang, may share ko sa kanila. Kasi nakakalungkot naman, kain ka ng kain, tapos hindi ka man lang mag-aalok, kahit lang pakunwari, gusto mo ba? Okay, so hindi mo maganda yung madamot. Pero alam niyo, yung mga Kristiyano, nagiging madamot din. Alam niyo po? Ano yung dahilan? Kasi yung salita ng Diyos, libre na nga, hindi mo pa maibigay-bigay. Di ba? Okay, nakakalungkot po yun. Huwag natin kakalimutan i-share. Tandaan po natin, nung tayo ang niligtas ng Panginoon, meron tayong katungkulan na ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi niligtas tayo ng Diyos, maano ba naman na ibalita mo sa Kanya, oy kapatid, ako niligtas ng Diyos. Ikaw, iniligtas din niya. Ganito yung sinasabi sa Kanyang salita. Napakasimple lang po mag-share ng salita ng Diyos. Pero hanggat hindi mo inuumpisahan, hindi mo magagawa. Ano po? Kasi ang kailangan lang po natin, humakbang para magawa po natin yung pagbabahagi ng salita. Pag sinabi humakbang, gawin mo siya. Ano? Okay, so next slide please. Tingnan po natin ano pong nakalagay po dyan. Pakibasa nga po. Ang kaligtasan ay pinagkakaloob Sino bang tao na sumasampalataya kay Jesus? Romans chapter 1 verse 16 to 17. So sinasabi niyan na yung kaligtasan ay ibinigay una sa mga Griego, di ba? At sa mga una sa mga Hudyo, pangalawa sabi niya sa mga Griego. Okay. Tandaan po natin, yung word na Griego po doon ay tumutukoy sa mga Gentile. Kasi ang Griego, hindi naman yan lahi ng mga Hudyo eh. Mga Hentil po yan. So, yan po yung tinutukoy doon. Sa mga pinili ng Diyos at sa hindi pinili ng Diyos. Ano yun? Sa bayan ng Diyos at sa hindi bayan ng Diyos. Sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Okay. Pag sinabi kasing Hudyo, recipient of salvation. Pag sinabi kasing Gentile, hindi tayo kasama doon, pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, the death of Christ, ay inopen ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Ang sabi niya dyan, ito ay pinapahayag ng mga, ipinahayag ng mga alagad ni Apostol Pablo, ng mga alagad. Okay, ulitin ko po. Ito ay pinahayag ng mga alagad ni Apostol Pablo sa iba't ibang dako. Kaya tingnan nyo. Diba? Pumalat yung salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi merong nagbalita, merong nagdala. Ano? Kung wala namang magdadala, sabi nga sa pinag-aaralan natin, wala namang makakapakinig. So ito po yung kahalagahan po niya. Nadalhin po natin sa ibang tao. Ano? Bigyan natin ng panahon. Tingnan nyo, dami mong panahon. Meron kang gala. Diba? Meron kang load ng TV. Ano pa? Meron kang pasyal. Meron kang date. Diba? Ano pa? Meron kang tawag dito, magsama sa mga kaibigan mo. Pero ang tanong, meron ka ba tayo mag-share ng salita ng Diyos? At ang tanong, ito pa po, ilang porsyento sa buhay mo yung nilalaan mo sa pag-share ng gospel?
Kung tatanungin ko po kayo, ilan po dapat? Kung tayo ay tatanungin, o hindi ako kayo magbibigay, sa tingin nyo, ilan dapat porsyento sa buhay natin, ang ilalaan natin, pagdating po sa pagbabagi ng salita ng Diyos, ilang percent? Ilang porsyento po? Sabihin na natin kunyari, ano? Kunyari lang. Mga, 1/4. Sa totoo lang, 1/4, bagsak mo yan eh. Di ba? Pero yung tanong, sabihin na natin 1/4. So 1/4 ba, nagawa mo ba yun? 1/4 na lang yun ah. Kasi kapag wala ka na share, ibig sabihin yung 1/4 na yun, hindi mo nagawa. Kasi dapat sa 1/4 na yun, kung sa 100, kung halimbawa sa 100, di ba? 100%, kunyari, 20 tao to. 100%, 20, tama po ba? Hatiin mo yung 20, ilan? 10. Gawin na natin 1/4. Ilan na lang? 5. Ang tanong, ilan ang kaibigan yung hindi Kristiyano? O kamag-anak? Hindi mo mabilang. Tama? Kung maglaan ka lang ng 1/4, meron kang mawiwin eh. Ano ang suma total? Ibig sabihin, hindi kasama sa buhay mo talaga yon. Alam mo siya, na-train ka, pero yung execution, yung pagsasagawa, hindi mo na isasagawa. Ano? Ang sabi nga po, ang training daw po, na hindi mo isinasagawa ay walang kabuluhan. Kasi nag-train ka eh. Di ba? Parang ganito, yung nag-aral ka, di ba? Nag-aral ka ng doktor, pero hindi mo ginamit. So, useless ang tawag po doon. So, kung titignan po natin, dapat nga, ang pagsishare ng salita ng Diyos, kung Biblia ang iyong, kung Biblia ang kukonsultahin po natin, dapat nga, everyday na meron tayong time, lifestyle po siya. Sa totoo lang po, hindi siya percentage na hinihingi ng Panginoon. It's about lifestyle. Kasama pa sa buhay mo yan. O ubus yung oras mo maghapon, ni isang tao, wala ka man lang na-share ng salita ng Diyos. Nakikita niyo po ba yung ano? Then the question is, paano ka lalago? Paano lalago yung ministry natin? Hindi naman pala kasama sa ministry sa buhay natin yung pag-uwi. Samantalang yan yung pangunahing ibinigay ng Panginoon. Nakikita po ba natin kahalagahan ng bagay na makakalimutan natin? Kasi tandaan po natin, mabibisi ka sa mundo. Kasi bakit? Yan ay yung pamamaraan ng kaaway. Dahil alam ng kaaway, pag nabisi ka, mawawala yung focus mo sa pinakamahalagang bagay. Huwag mo tayong padaya sa ganung gawa ng kaaway. Bigyan natin ng importansya. Mag-ano tayo, mag-evaluate tayo na, Lord, tinawag mo ako, tapos nag-training pa ako ng ganito, how to share the gospel. Tapos hindi ko naman pala bibigyan ng panahon sa buhay ko. Sayang. Kasi alam niyo po, inaasahan tayo ng Panginoon. Amen? Sa totoo lang, ang pag-share po ng gospel o salita ng Diyos, wala po sa galing yan. Amen? Wala sa galing. Ulitin ko wala sa galing. Kahit simpleng tao pwede mag-share. Ang kailangan ng pag-share ng gospel ay puso. Hindi muso. Puso. Kailangan meron ka nito. Kasi kapag meron ka nito, ito yung magsasabi na kailangan mo share to. Ang Diyos ang magsasabi rin sa'yo kasi nakita ng Diyos sa puso mo na meron kang heart sa mga tao, kakausapin ka ng Diyos, share mo siya. So, yun po, ang kailangan, meron tayong puso para sa tao. Meron tayong love and compassion. Wala na pong iba. Ano? Okay, pangatlo. Ito po sa ating pag-aaral. Okay. Sabi niya dyan, pakibasa nga po. Dahil kailangan nila marinig ang tungkol kay Jesus upang okay. So yung binanggit ko po kanina, kung sa buhay mo, sa loob ng isang linggo, naglaan ka lang ng iwiwin mo na tao isang piraso. Napakaunti na yun. Imagine nyo lang isang piraso sa isang araw. Magkaano o mabigat? Magaan po ba o mabigat? Naku, pag sinabi nyo mabigat yan, pag pumasok ka sa Bible School, may kota. Kailangan may ganitong tao ang mawin sa loob ng isang
Ano po yun ha? Required po sa amin yun, no? Lalabas ka, o kailangan, ito yung kota mo, ganitong tao, masyaran mo. O, imagine nyo, isang tao na lang. Kung halimbawa, 20 kayo, tag-iisang tao sa isang araw. Merong nawin sa isang araw na, kung 20 kayo, ilan? 20. O, times 7, ilan na? Di ba? Nakikita nyo yung isang piraso lang yun ha. Ang tanong, may nawin na po ba tayong ganon? May makakount po ba tayo? Pag tinanong tayo, meron ka na po nawin. So, pahalagahan po natin. Okay po yung feeding. Pero yung feeding, kapag yan, hindi mo in-apply, nawawala ng saysay. Kasi saan mo gagamitin? Katulad nito, ang pinag-aaralan natin is about to share the Word of God. Pag di natin ito ginawa, anong saysay nung nakinig tayo? Kaya nga tayo andito, ano po dahilan? Kaya tayo narin dito? Sa church, ano po yung dahilan? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Para matuto, tama? At yung pagkatuto, ano yung gagawin? I-apply. Hindi pwedeng pakinig lang tayo ng pakinig pero wala application. Ang pakikinig may kasabay na magsasagawa. Kasi yung salita ng Diyos, hindi na sa plain word. It's about lifestyle. Kailangan pag pinakinggan mo, kailangan sasagawa natin. Kaya nga pag ginawa natin to, meron talagang mangyayari. Amen. Meron nangyayari. Kung tayong lahat magsishare ng salita ng Diyos, may mangyayari. At sa pagsishare po natin ng salita ng Diyos, okay na po ba yan? Nakapag-share tayo, iwan na natin yan. Hindi. Ang na-share mo na yan, aalagaan mo. Yung tinatawag po natin discipleship. So kapag hindi natin ginawa yun, hindi na mag-e-exist ang church. Tandaan niyo po. Ang mga worker, tandaan niyo po. Ako matagal na rito eh. Mawawala ang worker sa ayaw niyo sa gusto. Actually, 3 beses na ako nausap eh. Pero, hindi pa rin ako na Kaya nga sabi na, tibay mo. Di ba? Actually, 3 beses na ako nausap sa Yun nga lang, di ako naalis. Sabi ko nga po sa inyo, ang worker mawawala. Ang mag-i-stay kayo. Kung hindi nyo gagawin yung nais ng Panginoon, hindi mag-i-exist ang church. Mamamatay itong IRM Montalban. Kung meron man dapat magmahal po dito, di ba? Ang pastor, mamahalin yan eh. Di ba? Unang-una, mamahalin ka kasi bakit? Dito ka na pinuhos yung parang ilang taon ko eh. Binata pa ako, dito na ako kasi nakapag-asawa. So yung laban dito sa akin. Pero darating yung time, mawawala ako at maalis ako dito. Kayo yung maiiwan. Sino yung dapat magmahal sa church? Kayo po yun. Kung meron mang ipagagawa ang Panginoon, kayo yung unang gagawa po niyan. At kung hindi nyo yung gagawin, huwag na kayo mag-expect lalago tayo. Kasi wala naman tayong ginawa, tapos mag-expect pa tayo meron mangyayari. May nangyayari lang kapag meron tayo gagawin. Ulitin ko po ang principle. May mangyayari lang kapag meron tayong gagawin. Pero kapag wala tayong ginawa, walang mangyayari. Kung gusto natin dumami, kailangan tayong magtrabaho. Amen? Ano yung work na yun? Work kay Lord. Amen? Meron ba tayo sweldo dyan? Wala. Kasi ministry ko yan. Amen? Gagawin natin yan dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kapwa. Ano yung principles po sa G12? Yung lagi nilang ini-insist na pinapaalala. Laging, ano po yun? Nakalimutan nyo na. Laging, kaya nga yung principle biblical statement po yun. Loving God. Hindi mo mauwi ng tao kung hindi mo muna mamahalin ng Diyos. Dahil magagawa mo yung pinagagawa ng Diyos kung mamahalin mo muna ang Diyos at ang Diyos ang maglalagay sa puso mo ng pagmamahal para mahalin yung mga tao. Unang minamahal ang Diyos. Kaya ibig sabihin, kapag hindi natin nagagawa, ano yung problema? Baka nagkukulang na tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Baka sinasabi na lang ng bibig, pero yung puso malayo na. Ano sabi ng Panginoon sa mga Israelita? Bayan po yan ng Diyos ha. Bayan ng Diyos. Sabi nga, handog na sinusunod ninyo, di ba? Hindi ko na gusto. Kasi sabi niya, ang inyong pagsamba, sabi niya, ay sa bibig,
bumubukal, ngunit wala sa puso. Ano yun? Paimbabaw. Ano pa? Natawag dito, tradisyon. Ano ho? Wag natin hayaan yung church natin maging traditional na lang, maging paimbabaw. Ang hinahanap ng Diyos na tayo ay maging totoo sa pag-share po sa Kanya. Kaya nga po, mamayang hapon, di ba, meron po tayo, ano po natin mamayang hapon? Okay, happy lang po ba yun? Kaya natin gagawin to kasi gusto natin ma-strengthen yung ating pong gagawin. Ano ho? Kasi nawala na yung mga cell group eh. Di ba? Hindi ko lang alam kung sa lalakihan na lang yata yung nag-exist na cell group eh. Di ba? Patay lahat ng cell group natin. Tsaka wala naman ako sinabi mag-stop. Meron po ba ako sinabi mag-stop? Okay. Ang ministry po, hindi natin ini-stop. Dapat meron tayong heart. Kasi yun yung atas po sa atin. Ang inatas po sa atin, magpatuloy. Hindi yung huminto. Kapag hininto natin yan, patay talaga yung gawain. Kailangan magpatuloy po tayo. Amen po doon. Kayo ang leader, kayo yung mga pangunahing gagamitin ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Gawain natin to, buhay natin to. Bakit natin kakatakutan yung pag-share? Bakit natin kakatakutan yung pag-cell group? Wala pong namamatay sa pag-cell group. Tama po ba? Meron na pa ba kayo nabalitaan na namatay sa pag-cell group? Namatay sa pag-win? Di ba nila kung nasa ano ka, di ba? Okay, paparinig ka. Pero dito hindi, malaya eh. Kailangan po natin gawin. Kasi bakit? Ito yung buhay ng church, ito yung pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba doon? Panghuli po. Nabasa po ba natin itong panghuli? Hindi pa, no? Okay, dito po tayo magtatapos. Pakibasa nga po, mga kapatid. Kailangan natin sabihin sa kanila kung ano ang ginagawa niya. Okay, tama. Kailangan po ba yan o hindi? Kailangan. Kailangan ba sabihin sa kanila o hindi? Kailangan. Kasi sabi sa pinag-aaralan natin, paano sasampalataya ang tao kung walang mapapakinggan? So yung pananampalataya nag-i-start, ang sabi niya, sa pakikinig at may papakinggan kung merong magpapahayag ng salita ng Diyos. Katungkulan po natin magpahayag dahil tayo, minsan din tayong naging tagapagpakinig. Di ba, paano tayo nakakilala? Basta na lang ba tayo? Hindi, pastor, basta na lang ako nakakilala. Sa umaga, nagising ako, born again na. Wala po ganon. Ang reality, di ba, merong nag-share ng salita ng Diyos. Di ba? At sa pag-share ng salita ng Diyos, nanampalataya tayo. Ganon din naman gagawin natin sa iba. Kailangan din natin i-share sa kanila para rin po sila ay sumampalataya. Sabi niya dyan, panghuli, ang kaligtasan tinagap natin ay kailangan din naman ng iba. Tama po ba o hindi? Kaligtasan mo, kaligtasan din ng iba. Kung ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan, yung iba mangangailangan din. Kasi may kaluluwa rin po sila. Amen? Mapapahamak din sila. Ikaw ba, ganito, tanongin kita, ikaw ba, magiging masaya ka pa sa langit? Kung ang memorya mo na, ako ganito kasi sa langit, yung memory natin, ano na yan eh. Hindi na natin maaalala yung dito sa lupa. Kung ang memorya mo, lalagay ka ng Diyos sa langit, andun ka, maaalala mo pa yung mga kasama mo rito. Di ba? Halimbawa, pamilya mo, tapos ikaw lang naligtas, magiging masaya ka ba? Hindi. Kasi bakit? Ikaw naligtas, yung mga ibang tao, pamilya mo pa mismo hindi naligtas. So meron tayong damdaming malulungkot. Mas nalulungkot ang Diyos kapag may taong napapahamak. Kasi ang sabi ng Biblia, na ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Ito po ay trabaho po natin. Amen? Kay Lord, walang sweldo, pero ginagawa natin voluntary. Kasi bakit? Ito ay ministry natin sa Panginoon. Bakit natin gagawin? Ito ay isang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil iniligtas tayo ng Panginoon at ang kaligtasan na yon ay ibinabahagi natin sa iba dahil mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Nawa po, yung ating pagsishare ng gospel, huwag mamatay, huwag mapabayaan. Linangin po natin. Umpisahan natin gawin. Pagyamanan natin. Alam niyo kapag napagyaman natin yan, yan ang mag-uudok po sa atin para gumawa para sa Panginoon, para sa kaligtasan ng maraming tao.
Ang panahon ay umiikli. Palipas, habang lumilipas ang panahon, maraming tao mapapahamak. Dapat ang mga Kristiyano tayo tumutugon sa huling panahon para sa kaligtasan ng maraming tao na nais ng Panginoon na maligtas, na ang kailangan lamang ay dalhin natin ang kanyang salita para sila ay maligtas. Katulad din po natin. Nawa po magkaroon tayo ng totoong puso, totoong compassion. Maramdaman natin yung nararamdaman ng Panginoon na pag-ibig sa ating kapwa. At mula doon, yung pag-ibig po na yun at yung compassion na yun, yun yung mag-uudyok sa atin para ilapit natin ang ating kapwa. Para dilhin natin ang mabuting balita sa kaligtasan po nila. Mas masarap pong maligtas lahat. Amen? Walang naiiwan. Gusto niyo po ba yun? Sa pamilya, di maliligtas lahat. Di ba masarap? Okay. Sa sunog nga lang imagine niyo. Dito po ako mag-e-end na po. Sa sunog nga lang. Kung masusunog yung bahay, tipin nyo Tapos ang maiiwan sa loob ng bahay, kung anim kayo, kasama na mag-asawa at mga anak. Kung anim kayo, maiiwan yung isa doon. Kahit nasabihin mo yung maiiwan, pasaway, matigas ang ulo, pero maiiwan siya doon sa bahay, masusunog. Ano yung mapipinong nasa labas, yung naligtas? Sasaya ba? Buti nga sa kanya nasunog. Hindi. Sa totoo lang, meron tayo kahit pasaway yun. Hindi tayo papayag na masunog siya. Ganon din po sa kaligtasan. Malungkot kapag merong mapapahamak, pero masaya ang Diyos kapag merong naliligtas ang sa ating puso. Kaya gawin po natin ang ating gagawin dahil ito ay para sa kapurihan ng Panginoon at para sa pagtupad po natin sa dakilang atas, yung Great Commission na inutos sa atin ng Panginoon. Huwag lang pong maging salita, kung hindi ito po ay maging totoo sa puso natin at gawin po natin sa gawa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pwede yung itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Dalawang kamay, tayo po ay mag-pray sa Diyos para po sa paghingi natin ng tulong, ng patuloy na paggabay sa Kanya, ng patuloy na pagbibigay ng direksyon ng Panginoon sa buhay po natin para sa ating mga ministry. Lord, sa umaga pong ito, salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita. Kundi dahil sa iyong salita, wala po kaming kaligtasan. Kundi dahil, Lord, doon sa ginawa mo sa krus, wala kaming kaligtasan na matatanggap. Pero Lord, ang kaligtasan ginawa mo na po. Dahil ang aming kasalanan, tinubos mo na po ng iyong buhay, ng iyong mahal na dugo. Pinagbayaran mo po lahat ng aming kasalanan. Para yung kamatayan na mayroon po kami ay mawala. Inako mo ang kamatayan. Ipinalit mo po sa amin ang buhay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng buhay na walang hanggan kung kami isasampalataya po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil Lord, ang investment mo po sa kaligtasan ng bawat tao is your life. Yung buhay mo po, Lord, binigay mo para kami maligtas. Sa aming pagkakaligtas po, Panginoon, Lord, huwag mo pong hayaan na madipit o mawala ng saysay yung ginawa sa buhay namin. Kundi, Panginoon, sa aming puso, idinadalangin ko po, Lord, na yung totoong love sa aming kapwa, yung totoong compassion, ilagay mo po sa aming puso at huwag mo pong hayaang mawala ang pag-ibig nito. Nahahayaan na namin yung mga tao na hindi na kami gagawa, na hindi na kami kikilos, na hindi na namin magagawa yung plan and purpose mo po sa aming buhay. Dahil Lord, ang mundo ay nakaabang upang kami ay agawin, upang kami ay libangin sa maraming bagay, sa mga sistema ng mundo ito na umaagaw sa aming oras, panahon, upang Lord, hindi namin magawa yung pinagagawa mo. Lord, sa umaga po ito, humihingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran. Kung sa aming pag-evaluate, Lord, doon sa percentage, Panginoon, di namin nakita na wala na pala kaming panahon para ibahagi ang iyong salita. Patawarin mo po kami. Dahil, Lord, ang purpose mo po, sa pagkatawag mo po sa amin, ay maging bahagi kami ng pagliligtas po na ginawa mo po dito po sa lupa.
na ang iyong salita ay pinagkatawa-tiwala mo po sa amin. Sa Great Commission, pinagkatiwala mo po sa mananampalataya ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay aming ibahagi sa sino mang tao. Lord, huwag mo pong hayaan na mamatay po ito. Huwag mo pong hayaan na mawala po ito sa aming puso. Sa umaga po ito, saliwain mo po sa aming puso ang katotohanan na kami na tinawag mo po ay gagamitin mo po upang magpahayag ng iyong salita, upang magdala ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala po sa iyo. Lord, ilagay mo po yung love and compassion sa aming pong puso, sa aming kapwa. Huwag mo pong hayaan na lamunin ng ibang bagay ang aming puso at maubos ang aming oras sa ibang bagay at mawalan, Lord, kami ng panahon, oras sa dakilang atas na pinagagawa po sa amin. Kundi, Lord, maging pangunahin, maging priority po namin ang pagbabahagi ng iyong salita ng mabuting balita sa kaligtasan ng maraming tao hindi pa po nakakapakinig, hindi pa nakakakilala po sa iyo. Lord, bigyan mo po kami ng tapang, bigyan mo po kami, Lord, ng pagnanasa sa aming puso, bigyan mo po kami ng sigasig at huwag mo pong hayaan, Panginoon, ligaligin mo kami, Panginoon, kapag hindi po namin ginagawa ang bagay po na ito. Nadalangin ko po, Lord, na sa aming puso ay mananatili, Panginoon, yung love and compassion. Pagpag-apuyin mo po ito sa aming puso at ang kapangyarihan, Lord, na nagmumula po sa isang kapwa po sa amin upang kami magkaroon ng tapang, ng sigla at sigasig sa pagbabahagi ng iyong salita dito sa lugar na Montalban po na ito kung saan mo po dinala ang iyong mga anak. Maraming pong salamat sa pag-remind ng iyong salita. Maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong salita na siyang bumabago at nagbibigay ng kaligtasan sa sinumang tao. Maraming po salamat sa umaga po ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa mapagpalang mensahe. Dako po tayo sa pagkakaloob. Para po sa ating encouragement, tinatawagan po Sister Jasmine Bourbon. Kasunod po yung paglilikom ng handog ng ating pong usher, Sister Susan Rosario. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating tithes and offering encouragement, makikita po ito sa Filipos 4, 6, 5-6. Ipagdiman ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kinakailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sa ating pong buhay, marami po tayong mga answered prayer, mga unexpected answered prayer na parang mapapasabi tayo minsan na, hala, ipinanalangin ko to, pinag-pray ko to kay Lord. So, minsan pag tayo po ay magpapasalamat ng sobra, nakukulangan pa tayo dahil, diba, magpapasalamat tayo sa Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat ay pinagpapala tayo. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay, matutulungan din po natin ang ating sambahan sa lahat ng ating mga gawain at matutulungan din po natin ang bawat isa na lumago sa pananampalataya. Kaya po tayo ay magkaloob ng may masayang puso at bukas sa palad. Yun naman po. Salamat po, Sister Jasmine. Tawagan po ang ating usher, Sister Susan Rosario. Di natin
ay binibigay mo sa amin, Panginoon, na biyaya. Panginoon, basbasan mo po, Panginoon, ang mga handog nito na binigay mo na na Panginoon, magamit mo na in Lord sa ikalalang gudyan na Iglesia dito po sa Nabayan ng Tasman. Maraming pong salamat naman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nako po tayo sa project po ng finance, ang 5 piso mula sa puso. Malaya po tayo pumunta sa harapan para po sa ating Sige po, inaanyahan po ang lahat na tumayo. Para po sa ating closing song, muli po tayong umawit at magpuri sa ating pong Diyos na buhay. Awitin po natin No Other Name. Panginoon, salamat po sa aming natapos na gawain, sa isang malayang pagpupuri, pagsamba sa pamamagitan ng mga awitin, sa pananala, sa oras ng pananalangin, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong salita. Mga salita mo po, Lord, na aming kailangan upang, Lord, ang aming buhay ay ikilos mo po. Ayon po sa iyong layunin, ayon po sa iyong naisip. Idinadalangin ko po, Lord, ang iyong mga salitang aming napakinggan. Isa puso po namin to. Ang mensahe na nais mo po, Panginoon, isagawa po namin. Sapagkat ang panahon ay paikli na ng paikli, kailangan po namin magmadali. Kailangan po namin, Lord, dalhin ang iyong salita sa mga tao, Panginoon, wala pang kaligtasan. Ipakilala ka sa pamamagitan ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat. Dalangin ko po, Lord, yung love and compassion, papalalimin mo po sa aming puso. Huwag mo pong hayaan na mawala po ito, Panginoon. Huwag mo pong hayaan ang aming paningin, ang aming buhay ay mapokus sa gawa ng mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, dahil mauubos lamang po ng oras po namin na kung saan, Panginoon, ay hindi namin nagagawa, hindi nagagawa. Bigyan mo po kami, Lord, ng focus. Ikaw po yung maging pangunahin. Ang iyong mga inuutos maging una sa lahat sa aming puso. Kung meron man mga bagay na gagawin kami, secondary na lang po yun sapagkat ang pinakauna at pinakamahalaga na dapat namin gawin ay hindi yung mga bagay na may kinalaman sa aming buhay, kundi yung mga bagay na may kinalaman, Panginoon, sa iyong pinagagawa. Lord, yung kaligtasan ng mga tao na wala pang pagkakilala po sa iyo. Pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang pananampalataya, palaguin, pasiglahin, yung patuloy, Lord, na paglalim, sigasig sa paglilingkod po sa iyo.
sigla, Panginoon, ilagay mo po sa buhay, sa puso ng bawat isa. Gamitin mo po, Lord, mightily and effectively. Dalangin ko rin ang iyo pong biyaya, ang iyong pagpapala sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat trabaho, sa bawat pinagkakakitaan, sa bawat negosyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na sumama, ikaw po magpala. Nadalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na mangunguna sa lahat ng bagay sa aming buhay. Hubugin mo kami ayon mo sa iyong mga salita. Ikilos mo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang gumawa kami na may sigasig, may sigla. Lord, sa ministry po namin, sa Lord, mission po namin, sa Lord, ipinagagawa mo po sa amin na purpose and plan mo po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko rin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkalinga at ang iyong pagpapala. Tinataas ko rin ang mga kapatiran po namin na hindi po namin nakakasama. Ano man po ang kanilang mga suliranin, ano man po, Lord, yung mga bagay na nagiging dahilan, na nagiging hadlang sa kanilang pagdalo. Ikaw po ang magsaayos po ng lahat at ikaw po ang Diyos na kumilos sa kanilang puso. Sa sandali po ito, Panginoon, dalangin ko po sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa mga langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas sa ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. Kuya na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. God bless po. Tayo po'y magkamayan.